Sa pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Yung mas malakas po yan para sa ating Panginoon. Hallelujah! Ngayong hapon po ay nais ko po kayong batiin ng Happy New Year. Ito po yung pang-apat na araw ng taong 2026 at unang week ng 52 weeks ng taong 2026. Kaya sa hapon po ito ay ang ating papakinggang salita ng Panginoon ay patungkol po sa pagsisimula ng bagong buhay sa ating mga buhay. Nabasa na po yung ating pong teksto kanina sa aklat ng Exodus chapter 40 verses 16 to 17. At ang paksa ng mensahe ng Panginoon na nais ko pong ibahagi sa inyo sa hapon pong ito ay stepping into a new beginning. Yung paghakbang para sa bagong simula. Dito po sa atin pong binasa, in Exodus chapter 40, mababasa po natin dito ang patungkol sa bagong taon na kung saan ay nagsimula sila na mayroong monumental event para sa mga anak ng Diyos o sa mga Israel. Sa verse 17, makikita po natin dito na sa unang buwan, sa pangalawang taon ng unang araw ng buwan, ay naitalaga yung tabernakulo ng ating pong Panginoon. At doon po sa Old Testament, ang kwento po ng Israel, kapag nalaman po natin at naunawaan po natin ang kanilang kwento, maunawaan din po natin kung gaano kahalaga yung tabernakulo na kung saan ay ipinapakita dito yung presensya ng ating Panginoon. Sa pagtatapos ng chapter ng Exodus, makikita po natin dito o ipinukos po dito yung buhay ni Moses na kung saan ay sinimulan niya yung pagtatayo ng tabernakulo. Noong Old Testament, wala pang church noon, wala pang church building. Ang meron lamang sa kanila noon is tabernakulo. Yung tabernakulo na yun ay mga tent na kung saan ay nagtatayo sila ng tent at doon nagsasama-sama yung mga Israelita na sumasamba at nagpapasalamat sa ating pong Panginoon. At napakahalaga doon sa tabernakulo na kung saan ay bumababa yung presensya ng Panginoon. Doon sa tabernakulo yan, ay doon sila nagpupuri sa Panginoon. Nung sila po ay nakaalis doon sa Egypt. At yung unang ginawa nila sa pagsisimula ng kanilang panibagong yugto ng kanilang bagong buhay, paglabas nila sa Egypt, ang una nilang ginawa ay sumamba, nagpuri sa Panginoon at gumawa ng altar at gumawa ng tabernakulo itong si Moses na kung saan ay tinuruan ng mga Israelita at ipinakita na yung kahalagahan ng tabernakulo na kung saan doon dapat sila sumamba sa ating pong Panginoon. Kaya pagpasok ng New Testament, wala pa pong church noon. Noong panahon ni Jesus, sila po ay nag-aaral sa mga silong ng kahoy, kung saan-saan sila nakikinig ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Doon sila sa may tabi ng ilog, umaakyat sila sa bundok, sa mga bahay, kung saan-saan po. At pagdating po doon sa Acts, kung saan unang naitayo ang church, pagdating sa Acts, house church po ang nangyayari po doon. Bahay-bahay po yung kanila pong ginagawa. Kaya nagsimula lamang ang church noong na-convert si Apostol Pablo at nag-mission sa iba't ibang lugar at doon nagpatayo ng mga churches, ng mga building na kung saan doon po nagtitipon yung mga mananampalataya na nagpupuri sa ating Panginoon. Kaya makikita po natin dito yung kahalagahan ng tabernakulo, kahalagahan ng church, na kung saan doon mag-worship, magpupuri ang mga anak ng Diyos. Marahil tayo po,
may mga New Year's resolution po tayo na bago matapos ang taon, gumagawa na po tayo ng New Year's resolution natin na kailangan magawa natin itong taong 2026. Every year po, meron po tayong ginagawang ganon. At tandaan po natin, magtatapos ang taon, magtatapos ang 12 buwan, pero ang Diyos kailanman ay hindi pwedeng matapos na gagawa sa ating mga buhay. Amen. Kaya lamang nagkakaroon ng end of the year because ang sinusunod po natin ay ang Gregorian calendar. Hindi po yung Jewish calendar, kundi Gregorian calendar ang atin pong sinusunod. Hindi ko na po tatalakayin ang patungkol sa Gregorian calendar at Jewish calendar. Marami pong klaseng calendar ang ipinakilala sa tao, kundi ang sinusunod natin ngayon at ng buong mundo ay itong tinatawag na Gregorian calendar. Hindi po mahalaga kung ano pong sinusunod natin calendar. Alam natin, merong New Year, alam natin magtatapos ang taon, but lagi po nating tandaan na sa bawat yugto ng ating buhay, kinakailangan matuto tayong humakbang para makapagsimula ng ating mga new beginning sa ating pong mga buhay. Ang tanong, how to step to a new beginning? Papaano tayo humakbang sa panibagong simula ng ating mga buhay? Sa ating pong binasa, there are 3D principles to start the new beginning. Sa verse 1 ng ating teksto, hindi ko na po binasa ito, the whole chapter ng chapter 14, pero the whole chapter ng chapter 14, yung pagkukunan natin, sa verse 1, ang sabi po dito, and the Lord spake unto Moses, saying. Sa verse 1, ang sabi po dito, at ang Diyos ay nangusap kay Moses at sinasabi. Kung babasahin po natin mula verse 1 up to next 14 verses, makikita po natin dito na yung pangungusap ng Diyos kay Moses ay nagbigay siya ng instruction patungkol sa tabernakulo. Now, ano yung 3D principle na yan para tayo po ay makapagsimula sa ating panibagong buhay? Number 1 is decide your response to the scriptures. Mag-decide ka kung paano ka tumugon sa salita ng Panginoon. In verse 16, mabasa po natin, it says, thus did Moses, according to all that the Lord commanded him, so did he. Moses received a word from God, and he obeyed the Lord. Makikita po natin dito, sinabi sa verse 16, na lahat ng sinabi ng Diyos kay Moses, sinunod ni Moses. Lahat ng kanyang sinabi ng Panginoon. Now, ano kung makikita natin dito, paano nag-decide? Paano gumawa ng decision si Moses nung marinig niya yung salita ng Panginoon? Decide your response to the scriptures. Paano nag-decide si Moses? Moses obeyed God carefully. Sumunod si Moses sa Diyos carefully. In verse 16, makita po natin dito, it says that Moses did what he did according to all that the Lord commanded him. Ginawa ni Moses ang anumang sinabi sa kanya ng Diyos. So in other words, Moses did exactly what God had asked him to do. Anumang sinabi sa kanya ng Diyos, maliwanag sa verse 16, anumang sinabi sa kanya ng Diyos, Moses obeyed God carefully. Maingat na sumunod si Moses sa lahat
ng mga sinabi sa kanya ng Panginoon. Bakit naging maingat si Moses na sinunod yung mga utos sa kanya ng Diyos? Tinitiyak lamang ni Moses na wala siyang mamimiss doon sa sinabi ng Panginoon. Tinitiyak ni Moses na wala siyang makakaligtaan. Tinitiyak ni Moses na wala siyang makakalimutan. Tinitiyak ni Moses na wala siyang may dadagdag doon sa instruksyon na ipinapagawa sa kanya ng Panginoon. Makikita po natin that 7 times in verse 4, in verse 14, yung salitang, as the Lord commanded Moses, Moses was careful about what he did in obedience to the Lord. He followed the instructions exactly. Naging maingat si Moses sa pagsunod sa salita ng Panginoon dahil gusto niya na masunod yon ng tama ayon sa instruksyon ng Panginoon. Tayo minsan na utusan. Bumili ka ng ganito. Napakalinaw yung instruksyon. Pag wala yung ipinabibili sa atin, nagdi-decide tayo, ito na lang, sayang lang din yung pamasahe. Pareho lang naman. Pero yung instruction sa atin, ganitong brand, ganitong size. Pero pag nagpunta tayo, wala doon yung brand. Pero the same, pareho lang nung gatas na yan, pero magkaiba yung brand, binili natin kahit ibang brand kasi pareho lang din gatas. Pero ang instruction sa atin, ganitong brand. Di ba nangyayari minsan sa buhay natin yan? May ipinapagawa sa atin, pero sometimes, hindi natin sinusunod kung ano yung exact instruction. But si Moses, wag nating sabihin na si Moses ay anak ng Diyos, anak din tayo ng Diyos. Tao rin si Moses, may kahinaan. Pareho lang din natin si Moses. But ang pagkakaiba lang natin kay Moses, Moses obeyed God carefully. Maingat na sinunod ni Moses ang ipinapagawa sa kanya ng Panginoon. Minsan, nagpadoktor ka. Ang sabi ng doktor sa'yo, niresitahan ka ng gamot. Sabi ng doktor, niresita ka, inumin mo ang gamot na ito twice a day sa loob ng 7 araw. Ngayon, dahil gumaling ka na, wala ka nang nararamdaman, pangatlong araw pa lang, tinigil mo na yung pag-inom ng gamot. And then after 7 days, meron ka na namang mararamdaman. Kasi hindi natin sinunod yung simple instruction ng sabi ang resita, inumin mo ito twice a day within 7 days. Bibili tayo ng gamot. Ito. Pangatlong araw lang. 3 araw lang. Pero ang resita, 7 days. Ganon tayo minsan, di ba? Hindi tayo sumusunod carefully doon sa instruction. Kaya, instead na magamot yung gamot, ay yung sakit natin, nagiging worse. Nagpapadoktor na tayo, nagpapacheck up na tayo, but minsan, hindi natin sinusunod yung instruction na sinasabi sa atin ng pinagpa-check upan natin patungkol sa ating kalusugan. If we value our life, we must follow the instruction of the doctor na sinabi sa atin. Kung wala kang tiwala sa doktor, huwag ka nang magpa-check up. Kung hindi mo lang din susundin ang sasabihin sa ng doktor, huwag ka nang magpa-check up. Pero kung mahal mo ang iyong kalusugan, kung mahal mo ang buhay mo, at may sakit ka at nagpa-check up ka at niresitahan ka, in-advisean ka ng doktor, sundan po natin yung advice ng doktor sa atin. Pag sinabing 7 days sa resita, gawin po natin 7 days. Pag bumalik ka, tatanungin din ng doktor, sinunod po ba yung instruction ko? Wala po, doktor.
Minsan tayo din po, lumalapit tayo sa ibang tao, humingi tayo ng mga advices, humingi tayo ng instruksyon. But sometimes, yung instruksyon na ibinibigay sa atin, hindi rin tayo sumusunod. Even the church, even the ministry, may mga instruksyon, but sometimes, gumagawa tayo ng sarili nating lakad, sarili nating agenda, maliban doon sa instruksyon. Now, para tayo ay makahakbang sa panibagong panimula ng ating buhay, gawin po natin yung ginawa ni Moses. Moses obeyed God carefully. Amen. Pangalawang ginawa ni Moses, Moses obeyed God completely. Hindi lamang carefully na sumunod si Moses, but completely. Ano pong sabi ng Biblia sa verse 16? Says that Moses did all that the Lord commanded him. Ginawa lahat ni Moses ang ipinagawa sa kanya ng Panginoon. Hindi lamang siya sumunod carefully, but sumunod siya, he obeyed God completely. Pastor, paano na? Pag 99% ang sinunod ko, 1% lang yung sinuway ko, hindi ka pa rin kumpletong sumunod sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, 100% obedience sa Kanya. Partial obedience is still disobedience. Half obedience is still disobedience. Late obedience is still disobedience. Ang gusto ng Panginoon, immediate and complete obedience kapag narinig mo yung tinig ng Panginoon, kapag narinig mo yung salita ng Panginoon sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Moses carried out carefully and completely the instruction he was given regarding the tabernacle. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, kung ano yung instruksyon ng Panginoon patungkol sa tabernakulo na kanilang gagawin, na kanilang itatayo. Kompleto, pati sukat, lahat, walang sinuway kahit isa ni Moses. At ang sabi ng Biblia, he completely obeyed God. Kapatid, mula nung unang araw ng taong 2025 hanggang sa last day ng taong 2025, meron tayong 365 days. Meron tayong 52 weeks sa loob ng isang taon. Every Sunday, meron tayong 52 na Sundays sa loob ng isang taon na nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon. Meron pa tayong 52 Wednesday na nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon. Ano pong decision ang ginawa ko doon sa salita ng Panginoon na napapakinggan po natin? So yung unang prinsipyo para tayo po ay makapakbang para sa bagong panimula ng ating buhay itong taong 2026. Decide your response to the Word of God. Pag narinig po natin ang instruksyon ng Panginoon, we must obey God carefully. And then, we must obey God completely. Sa pangampalakpak sa Panginoon. Anong sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples? Sa John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Kung mahal mo ako, sabi ni Jesus, sundin mo ang aking mga habilin. Dito, sinabi ng Biblia, God is a jealous God. Siloso ang Diyos. Sa paanong paraan na pagkasiloso ang Panginoon? Gusto ng Diyos, siya lang ang susundin mo. Wala nang iba. Amen. Gusto ng Panginoon na siya lang ang sasambahin mo. Wala nang iba.
Concern ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya gusto niya na siya lang ang ating susundin. Kaya kung mahal natin ang Panginoon, ang sabi niya, keep my commandments. Kung mahal mo ako, sabi ni Jesus, gawin mo ang lahat ng sinasabi ko. In the context of the Christian life, anong ibig sabihin ng tunay na pagmamahal kay Kristo? We cannot choose to obey one scriptural principle while ignoring other. Hindi ka pwedeng sumunod lang sa isang bersikulo pero hindi mo susundan yung iba. Pag sinabing salita ng Panginoon from Genesis to Revelation, susundin mo kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Pero kung para sa iyo na yung namabasa mo, sasabihin mo, hindi para sa akin to, hindi ko susundin. Para sa akin to, hindi ko to susundin. But as a people of God, we must obey God completely. Sinong nagmamahal sa Diyos dito? Kung mahal ninyo ang Diyos, we must keep His commandments. Number 2, principle. Para tayo makahakbang sa panibagong simula ng ating buhay. Deepen your relationship with the Savior. Palalimin mo ang iyong relasyon sa Panginoon. Habang tumatagal na ikaw ay nakipagrelasyon sa Panginoon, may mga ups and downs kang mararanasan. Hindi lahat bed of roses. Bed of thorns. Makipagrelasyon ka sa isang tao, hindi lahat masaya. Mayroong pag-aaway. Merong hindi pagkakaunawaan. But habang tumatagal, doon mo nakikilala, napapalalim yung pagkakakilala mo sa taong yan. Ganyan din sa Panginoon, na habang tumatagal, napapalalim yung pakikipagrelasyon natin sa Kanya. Na paano natin mapalalim yung pakikipagrelasyon natin sa Panginoon? We must learn more of the presence of the person of Jesus. Kilalanin natin ng mas malalim yung pagkatao o yung persona ng ating Panginoong Hesus. Ang tao, sa panahon natin ngayon, napakabilis po yung pagkakaroon ng relationship. Through chats, nagligawan sa chat, hindi pa nagkakilala ng personal. Nung nagkita, at ilang araw lang, ilang linggo, nagkaroon ng misunderstanding, pag-aaway. Ngayon, huhusgahan na yung tao, ganito pala siya. Sana hindi na ako nakipagrelasyon. Pero hindi pa niya nakikilala. Ilang linggo pa lang. So habang tumatagal, doon mo makikilala kung sino yung tao. Kung baga, nasa stage of adjustment kayo. Kahit sabihin natin, matatanda na kayo, matatanda na nakipagrelasyon, pero andun pa rin yung stage of adjustment na kinikilala nyo ang bawat isa, na habang kayo nag-honeymoon, andun yung knowing each other, na meron pa rin mga kahinaan ng bawat isa. Ang isang lalaki, hindi niya ipapakita yung tunay niyang pagkatao sa isang babae. Ganun din ang babae. Pero habang magkarelasyon kayo, marami kayong matutuklasan na pag-ugali ng bawat isa. Ganyan din po sa ating Panginoon, na habang tayo po ay nakikipagrelasyon sa Panginoon, habang tayo po ay may relasyon sa Panginoon, habang tumatagal, mas lalong napapalalim ang ating relasyon sa Kanya.
kailangang kilalanin natin kung sino talaga itong Jesus na ito. Sino ba si Jesus? He is our Savior. Siya ang ating tagapagligtas. Sino pa si Jesus? He is the mediator between man at God. Siya yung ating tagapamagitan sa Diyos Ama. Sino pa si Jesus? He is our advocate. Pag sinabi natin advocate, He is our attorney. Bakit ko sinabing attorney? Ano bang trabaho ng advocate? Siya ang ating tagapagtanggol. Anong trabaho ng abogado? Tagapagtanggol sa iyong sala. Tagapagtanggol para ipatunayan sa korte na wala kang sala. Ganyan ang ginagawa ng ating Panginoon. He is our advocate. Tagapagtanggol. Saan tayo pinagtatanggol ng Panginoon? Kay Satanas. Ipinagtatanggol tayo ni Jesus kay Satanas. Hinuhusgahan ka ni Satanas, pero ang sabi ni Jesus, anak ko yan, binili ko yan, binayaran kong kanyang kasalanan. Matatanda niyo yung kwento kay Job. Si Job, ipinagmalaki siya ng Diyos. Anong sabi ni Satanas? Nakikita mo ba si Job? Oo, matapag kong anak yan. Anong sabi ni Satanas? Kaya lamang siya naglilingkod sa iyo kasi pinagpapala mo siya. Subukan mong tanggalin ang lahat. Kung hindi, isusumpa ka niya. Then God allowed Satan para guluhin, pakialaman yung buhay ni Job. Pero one thing, ang sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mo lang kukunin ang buhay ni Job. Ipinagtanggol, ipinagmalaki ng Diyos si Job laban sa kaway. Ganyan din po ang ginagawa ni Jesus. Ipinagmamalaki ka ni Jesus. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinagmamalaki ka ni Jesus. Kung ikinakahiya ka man, hindi ka man kaya ipagmalaki, kapatid, tandaan mo, ang Diyos, ipinagmamalaki ka niya. Palakpakan natin ang Panginoon. Nawa, itong 2026, ang ating panalangin is more about Jesus. More about being, makita yung kanyang kalwalhatian, more of His love who died for us. Minsan, ang dami na nating mga nilista na gagawin natin. Itong taong 2026 na to, magda-diet na ako, natupad pa. Noong 2025, kailan ka nagsabi, magda-diet na ako ng 2025. Natupad ba? Ngayon itong 2026, may mga gusto kang makamit, may mga gusto kang ma-achieve sa iyong buhay. Pero nakakalungkot, minsan, hindi nakasali yung pagpapalalim ng relasyon natin sa ating Panginoon. Sana itong 2026, palalimin natin ang ating pagkikipagrelasyon sa Panginoon. Kilalanin natin ng mas matindi kung sino nga talaga si Jesus sa ating mga buhay. Hindi lamang si Jesus inaalala tuwing panahon ng Christmas, but in every in our lives, dapat makilala natin kung sino nga talaga si Jesus. Para makilala natin kung sino talaga si Jesus, we must live more in the presence of Jesus. Mamuhay tayo ng mas malalim sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, we must spend every moment we can consciously live in the presence of Jesus. Meron tayong 12 buwan, meron tayong 52 weeks, meron tayong 365 days, meron tayong 8,760 na oras, meron tayong 525,600 na minuto, at meron tayong 31,536,000 na segundo.
sana makita natin, mapahalagahan natin yung presensya ng Panginoon sa ating mabuhay at yung pagpapalalim ng ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Number 3 na letter D. Determine your reliance on the Holy Spirit. Kailangang maging determinado tayo sa pagtitiwala, pakikipag-isa sa banal na Espiritu ng ating Panginoon. Doon sa we must look down, titingnan natin yung chapter 40 ng Exodus. Sa verse 34, it says, "Then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the Lord filled the tabernacle." Noong time na yan, bumababa ang ulap. Kapag bumababa yung presence ni God, noong time na yan, noong Old Testament, wala pa yung Holy Spirit. Hindi pa kumikilos ang Holy Spirit, hindi pa nagpapakilala ang Holy Spirit noong Old Testament. Pero kumikilos na, pero hindi pa nagpapakilala as a person. Sa bagong tipan lang na nagpakilala as a person, as God, ang Holy Spirit. But in Old Testament, ang nababanggit lang is God. Yung God the Father, even Jesus, hindi pa nabanggit, hindi pa nagpakilala. Kaya pag bumababa ang presence ni God, sa tuwing nagkakatipon-tipon sila, ang ulap bumababa. At kapag bumababa ang ulap, yung glory ni God napupuno yung tabernakulo. Kaya sa kanilang paglalakad noon from Egypt to land of Canaan, ang sabi ng Bible, yung ulap sumasama sa kanila. Sinisilungan sila ng ulap. Hindi sila naarawan, hindi sila nainitan. Kasi nililimliman sila ng ulap. Kumbaga sa panahon natin ngayon, ang kuy-kuyo. Natatakpan ng makapal na ulap ang araw. Kaya malilim. Kaya sa kanilang paglalakad, di nila maramdaman yung pagod kasi napakalilim. Ang ibig sabihin noon, yung bumababa yung ulap, bumababa yung presensya ng Panginoon. Kaya sa tuwing sila'y nagsasama-sama doon sa tabernakulo upang kanilang purihin at sambahin ng Panginoon, bumababa yung ulap at napupuno yung tabernakulo ng presensya ng Panginoon. Why? Kasi napapalalim nila yung kanilang relasyon sa Panginoon. Now, coming into this year 2026, it is good for us to be reminded of how much we need the ministry of the Spirit within us. Huwag nating kaliligtaan, huwag nating kalilimutan ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, siya na po yung kasakasama natin ngayon. Wala na po si God the Father, wala na po si God the Son, si Jesus Christ. Nasa langit na po sila, nasa trono na po sila. Ang naiwan na lamang dito sa ibabaw ng lupa ay ang Espiritu ng Panginoon. Anong sabi nung pabalik na si Jesus sa langit? Sabi niya, hindi ko kayo iiwanan nangungulila. Bibigyan ko kayo o utusan ko ang ating Espiritu. Anong trabaho? Para kayo'y turuan, para ipaalala sa inyo ang lahat ng mga bagay, para tayo'y gabayan. Ang dami yung trabaho ng Holy Spirit. He is our comforter. He is our teacher. Yun na po yung kasakasama natin ngayon. At ang sabi ng Biblia sa aklat ng Hebro, si Jesus ngayon ay nakaupo na sa kanang trono ng Ama, ng Diyos. Kaya huwag nating kalilimutan
yung kahalagahan ng ministry ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. We need His glory to fill us. Kailangan natin ang Holy Spirit para tayo'y punuin. Dalawang beses na binanggit sa verse 34 and 35 ang salitang, "And the glory of the Lord filled the tabernacle." Sa verse 35, indicates that the presence of glory of God filled the tabernacle. Nung napuno ng kalwalhatian ng Panginoon yung tabernacle, even Moses was not able to enter into the temple. Kasi glory ni God, hindi mo kayang tingnan. Masisila ka, mas matindi pa sa sikat ng araw yung sinag ng glory ni God. Kaya nga pag nagpapakita ang Panginoon, kaya nga sinabi ng salita ng Panginoon, wala pang nakakita sa Diyos, wala kahit isa. Ipaano po yung mga pastor? Sina Moses, sina Abraham, tinig ng Diyos. Personal na tinig ng Diyos yung kanilang nakita. Nakausap nila ang Panginoon pero hindi nila nakita mukhaan. Kasi hindi nila kaya na tingnan yung glory ni God. Mamamatay ang tao kapag makita mo ng mukhaan ang Panginoon. Hindi mo kakayanin yung tindi ng kanyang kalwalhatian. Kaya pag nangusap ang Panginoon noon, magbigay ng instruksyon, nag-uutos siya ng anghel. Yun naman ang trabaho ng mga anghel, messengers of God. E paano naman po yung mga fallen angels, messengers of Satan? Yun yung trabaho ng angels. Kaya sa Old Testament, even sa New Testament, nung ipapanganak si Jesus, nangusap ang Diyos kay Joseph. Anong ginamit ng Panginoon? Angel. Yung angel, nagkatawang tao. Hindi naman bababa yung anghel na pistulang anghel, kundi bumababa siya as a human para hindi matakot yung tao. Pastor, totoo ba na may pakpak ang anghel? Hindi lahat ng anghel may pakpak. May categories ang angels. Kung sino, may mga anghel na mayroon lang pakpak. May mga ministry po sila. Pero lahat ng yan, messenger sila ni God. Tingnan ninyo nung bumaba si Angel Gabriel, si Angel Michael, kay Daniel, as a human. Tingnan niyo yung nakipagpuno, nakipag-wrestling si Jacob. Sabi ng trivia, he wrestled with God. But yung pumilay sa tadyang ni Jacob is the angel of God. Ang naka-wrestling ni Jacob, that is the angel of God. Kaya itong taong ito, naway hangarin natin ang mapustos ng kalwalhatian, ng presensya ng Panginoon. Sabi ng Ephesians chapter 18, Paul commanded us, be filled with the Spirit. Yung salitang, yung command dito, that is a continual present tense. Present tense po yan, continual present tense. Na dapat araw-araw patuloy tayong mapustos ng banal na Espiritu
ng Panginoon. We need His guidance to further us. Kailangan din natin yung guidance ng Holy Spirit. Kailangan natin yung guidance ng Panginoon. Matagal na po tayo napaniwala ng mga traditions. Tuwing sasalubungin ang bagong taon, bumibili tayo ng 12 mga bilog na prutas. Nilalagay natin sa lamisa, pampaswerte. Kapatid, kung pampaswerte yon, hindi na sana ibibinta ng mga nagbibinta. Ang sumwerte, yung mga nagbibinta kasi marami silang nabinta. That is a reality. Kailangan natin yung guidance ng Panginoon. Ang daming traditions na sinasabi sa atin. Minsan may pupunta sa store. January 1. Nag-order, ang daming in-order. Tapos sasabihin, ay may tradition kasi kami, may pamahin kasi kami, bawal kami maglabas ng pera after 3 days. Di na lang niya tinarik umutang. Ay, ganon. 3 araw pa bago kayo pwedeng maglabas ng pera. Ang daming tradition, ang daming pamahin na even as Christians, sometimes, napapaniwala, napapasunod sa mga tradition, sa mga pamahiin na yan. Bawal magwalis ng gabi. Lalabas ang swerte. Kapatid, wala pong sinabi ang Biblia. Bawal ang ganitong araw. Malas yan. Pag 6, malas kasi pababa. Dapat 8 kasi pataas. Kapatid, ang sinabi ng Biblia, lahat ng araw na nilikha ng Diyos, anong sabi ng Biblia? It was good. O hindi niya sinabing unang araw malas. Hindi niya sinabing pangalawang araw malas. But ang sabi ng Biblia, it was good. Kaya lahat ng araw, kapatid, walang swerte, walang malas sa mga Kristiyano. It was good. Amen. Amen. Mabuti para sa mga mananampalataya, mabuti ang lahat ng araw na ginawa ng ating Panginoon. Kaya sa hapon kong ito, mga kapatid, sa paghakbang natin sa panibagong yugto ng ating buhay sa taong 2026, we must decide your response to the Word of God. We must deepen our relationship with God. And we must determine our reliance to the Holy Spirit. Kailangan maging determinado tayo na makipag-alyansa, makipag-isa, magtiwala sa banal na Espiritu ng ating Panginoon. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Itong araw na to, ito yung pang-apat na araw ng taong 2026. Ito yung unang buwan ng 12 buwan. Ito yung unang linggo mula sa 52 Sundays ng taong 2025. Kapatid, meron tayo 8,760 hours sa loob ng taong 2026. Nawa, huwag nating sayangin na mag-decide kung ano yung instruction sa atin ng Panginoon. Kailangan maging klaro sa atin kung ang Diyos nga ang nagbibigay sa ng instruction. Kung baka naman, emotion mo lang. Kung baka naman, naliligtahan ka ng ibang tao. Kailangan tiyakin natin kung yan ba ay voice ni God. Yung instruction niya sa'yo. Kapag narinig mo yung instruction ng salita ng Panginoon,
Ang instruksyon ng Panginoon, kapag nagbigay ang Panginoon ng instruksyon sa iyo, para sa ikabubuti mo yun. Para sa ikabubuti natin. Hindi ka bibigyan ng instruksyon ng Panginoon para sa ikapapahamak mo, kundi para sa ikabubuti natin. Nawa sa hapon mo ito, kailangan po natin na maging tiyak yung paghakbang natin para sa bagong simula ng ating buhay itong taong 2026. Sa hapong ito, hilingin natin sa Panginoon na He will purify us. Wala tayong ibang gagawin kundi magpa-purify sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. By your people who have make us with your power. Yes, Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, oh God. Purify your people, God. Purify your people, oh God. Hallelujah. Cleanse us with your fire, oh Lord. Hallelujah. May we walk uprightly in the presence of your Lord. Purify your people, oh God. Make us holy, Lord, we pray. We are lifeless, righteous in our way. Let us be a praise to the glory of your name. Purify your people, oh God. Make us holy, Lord, we pray. We are lifeless, righteous in our way. Let us be a praise to the glory of your name. Purify your people, oh God. Purify your people, oh God. Purify your people, oh Panginoon, sa hapong ito, we acknowledge your Holy Spirit sa aming mabuhay to help us in our decision na sumunod sa mga instruction mo sa aming mabuhay. Kailangan namin ng yung Holy Spirit to deepen our relationship with you. Kailangan namin ng yung Holy Spirit para ma-determine ng aming pakikipag-alyansa sa iyong kapangyarihan sa iyong banal na Espiritu. Panginoon, itong taong 2026 na to, alam namin na kung paano ka kumilos sa buhay namin nung nakaraang taon. Meron ka pa pong gagawin sa aming buhay sapagkat kami naniniwala at nananampalataya na hindi ka pa po tapos na kumilos, hindi ka pa po tapos na gumawa sa aming buhay. Dahil kung tapos ka na, Panginoon, na gumawa sa aming buhay, wala na sana kami sa mundong ito. Panginoon,
Aantayin namin and we are excited sa mga bagay na gagawin mo sa aming mabuhay itong taong 2026. Hayaan mo, Panginoon, na iyong kapangyarihan, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. Dakilang Diyos, alam namin hindi kami exempted sa mga ups and downs. Hindi kami exempted sa anumang trials. Hindi kami exempted sa anumang pagsubok. Hindi kami exempted sa anumang problema. But, kung ang iyong Holy Spirit ay nasa amin, Panginoon, if we are filled with your Holy Spirit, kahit anumang ups and downs na yan, kahit anumang mga problema, kahit anumang mga pagsubok na yan, kahit anumang mga struggles na yan, Panginoon, tatawanan lamang namin. Makakapagpatuloy kaming maglingkod sa inyo because we have the Spirit of God na tumutulong, gumagabay, nagpapalakas sa amin, Panginoon. Marami pong salamat, gracious Holy Spirit. Patuloy ka namin inanyayahan. Patuloy kang manahan sa aming mga puso. Patuloy kang manahan sa aming mga buhay. At anuman ang nais mong gawin, Panginoon, malaya ka nakikilos. Malaya ka na gumawa sa aming mabuhay mula sa araw na ito. Hindi ka namin pipigilan, Panginoon, kung anuman yung mga bagay na gusto mong trabahuin, gusto mong gawin sa aming mabuhay, malaya ka nakikilos. Ang tanging hiling lamang namin sa inyo, dakilang Diyos, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, ipaunawa sa amin ang lahat ng bagay na mangyayari at nangyayari sa aming mabuhay. Salamat po ng marami. Ipinagkakatiwala namin sa inyo ang 365 days ng taong 2026. Sinabi ng iyong salita, walang araw na nilikha mo na malas, kundi lahat ng araw na nilikha mo, it was good. Kaya sa hapong ito, Panginoon, panghawakan namin ang iyong masalita na pawang mga mabubuti at kabutihan ang mararanasan ng bawat isa. Sabi mo, Panginoon, na kung kami ay mananahan, kung kami patuloy na magpupurit, maglilingkod sa inyo, your mercy shall follow us. And we will dwell in the house of the Lord forever. Salamat po sa iyong lahat ng nagpurihan. Pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.